Okay, so dami nagtatag sa akin kay Boy AC. So, ano daw ba yung masabi natin kay Boy AC? So, simple lang naman. So, maraming klase po ng buy and sell. Meron tinatawag tayong low end, merong mid, merong high end, meron ding exotic, meron ding fast breaker ng kotse, ganon. So, itong si Boy AC, nandun siya sa scope ng fast breaker ng kotse, low budget, mabilisan, flip ng kotse. Ngayon, may nagre-reklamo. Ang reklamo is pagkabili niya, nagka-problema na agad. Tapos, hindi niya na maibalik at nakikipagtalo pa si Boy AC sa kanya. So, yan ang isang nakita ko dyang video. May nakita rin akong video na nakikipagtalo si Boy AC dun sa client. Pinaglalaban niya yung as is where is na kasulatan. Ngayon, nandyan na tayo. Tama naman yan, may as is where is ka. Pero ang mali kasi dyan na nakikita ko is direct buyer yung binentahan nyo eh. Hindi siya finance break nyo sa direct na bumibili. Walang alam sa sakyan. Kasi kung ako ang binilan nyo, kunwari ako buy and sell, kapwa mo ako buy and sell, binili ko yan at dineclare mo sa akin na fast break unit to, tama yan, mag-a-apply sa akin yan. Kasi paglabas ko dyan, kahit sumabog yan, edi cargo ko na yan. Kahit isa sa mga binilan ko, wala akong nireklamuhan kahit isa. Pero sa lahat ng nakabili sa akin, never ako nakipag-arg. Kasi wala akong karapatan doon dahil ako naman ang nagbenta sa kanila. So dapat mas alam ko yun dahil ako yung nagbebenta ng kotse. Teka, umulan. So parang anong nangyari dyan, bumili sa iyo yan, yang sila sir, kasi nagtiwala sa iyo. Tiwala lang ang labanan. So ang problem nga, nagkaroon kayo ng problem paglabas nyo, pagkabili, nagkaroon agad ng problem. So ang tama kasing ginawa dyan dapat ay inayos mo at nakipag-negotiate ka na lang sa kanila. Mas okay yon kasi nasa microscope ka, marami yung follower mo, madali kang mapunan ng tao. So ang mali mo pa dyan, nag-live ka dun sa TikTok ko, napanood ko, tapos parang tawa pa kayo ng tawa dun, tapos basta X hindi maganda yung feel or yung vibe nung nangyari, 'di ba? So pangangalagaan mo yung mga kliyente mo. Ayun nga, so yan kasi nakabili sa iyo, 'di ba? Nagtiwala sa iyo. So tama 'yon, may point ka naman doon na as is where is nga. Pero nga hindi nga yan mag-apply doon kasi nga pwede mo siyang ilaban. I mean, may sinabi ka doon ipapatulfo. Yes, kahit ipatulfo mo yan, wala namang magagawa yung buyer mo. Kasi meron ng kasulatan, pero I doubt na nakanotaryo yung as is where is nyo. Pero anyhow, dun sa point na ipatulfo mo pa, meron kasi si Tulfo nun, kung panoorin nyo, sa Rafi Tulfo, may video doon about sa buy and sell. Wala silang nagawa din doon sa buy and sell. Ang imbes, nag-mediate na lang sila at tinulungan naman nung nagbenta sa kanila ng kotse yung dahil nga natulfo na. So huwag mo na intayin na ganon. So ako bilang Kuya Mar sa buy and sell, hindi para i-down, bata ka pa naman, so marami ka pang i-grow. So ako buy and sell din, kapwa. Ang finokus ko kasi is more on yung service namin doon sa tao, yung magagamit mo yun. So kahit sa amin, disregard yan. Yung as is where is, parang lang yan, sulat lang sa hangin sa amin yan kasi hindi naman nasusunod sa amin yan. Basta may kailangan ng tao, more on client side kami. Yung client side is yung tipong after a month, after 3 months, after 6 months, meron pa kami dito. May naramdaman ka, may kailangan ka dito. Kasi ang in-upgrade ko is yung garahe namin, hindi yung pagbebenta lang namin. Madali kasi magbenta ng kotse. Actually, madali talaga yan. I-post mo lang yan, may bibili na yan diba? Pero mahirap, pangalagaan mo yung pangalan mo kasi malaki yung followings mo. Ang problema dun sa followings mo kasi is nakasubaybay sila lahat sa'yo, nag-aasam na makukuha nila yung kotse ng mura. Ang hindi nila makita dun sa video mo, yung iba dun is kapwa nating buy and sell na pina-fast break kaya pasok at may kasulatan na as is where is na walang iyakan. Dun mag-a-apply yun. Pero dun sa direct nga, katulad niyan, binenta mo sa direct, o di iyak tawa sila nung nagka-problema pagkatapos pa lang. Shoutout pala dun sa, nakita ko sa yung video, yung kasama yung mechanic, mali pa yung makinang dala. So katulad ang sabi niyo dun sa TikTok nyo na live, inaapi niyo yung mekaniko na tumitingin na ganyan yung mekaniko. Mali pala yung pinagdala ng mekaniko, or wag maniwala doon sa mekaniko. Di yung mekaniko nyo ang gumawa doon sa unit nila, di ba? At pahirapan mo pa sila. So
Yun lang naman at wala naman akong any beef. Nakita ko na rin dati si Boy AC and alam ko na rin naman na mangyayari yan kasi wala namang ganon na laging birthday mo. So imagine kami dito sa shop namin, nagkakaroon kami meron sa aming nakabili after a year. Tumawag sa amin, alam mo sabi, ang problema niya, battery. Sir, lobat nirereklamo sa akin yung battery. Minsan nireklamo sa akin gulong. After a year, gulong. So medyo weird na dito sa amin pero kinikater namin kasi more on client side kami. Kumbaga okay kami malugi kesa naman malungkot yung client namin. Parang ganun lang naman yung logic niyan. So in layman's term, parang ganito. Sa shop namin, ang in-improve ko yung serbisyo dun sa tao na makakabili. Kasi gusto ko magamit nila yung kotse nila ng pangmatagalan. Hindi yung tipong ibebenta ko lang. Kasi kung bentahan lang din, tignan mo lahat ng unit dito, kulang pa yan, meron pa tayong isang garahe dun sa kabila. Pabilisan bebenta ko lahat ko ng ganyan. Kaso hindi ko siya mabenta pa ngayon lahat kasi may mga kulang pa yan ng parts at alam ko magkakaproblema sa kanila yan sa future. So, ginagalingan natin. Hindi natin binibenta ng ganun-ganun lang. So, yan yung downside naman nun. So, anyhow, yung client din kasi nyo, may problema din. So, nag-assume siya sa makakuha ng unit na ganun. Ayun nga, nagka-problema o di nagka-letse-letse na yung kwento. Anyhow, sana maayos mo yan at mahalin mo yung clients mo kasi katulad nun yung sa live nyo dun sa TikTok hindi maganda tapos sinabihan nyo pa ng silaban niya yung sasakyan niya, hindi maganda. So, bigyan ko kayong isang example ng todong serbisyo, hindi para i-up ko yung sarili ko. Meron sa amin bumili parang a month ago. Hindi, mali pala. Tawag dito. Bumili ng EcoSport. Balikan niyo yung video ko sa baba. Bumili siya ng EcoSport, color blue. Si Sir. Pumunta silang Baguio pagtapos dito. Pagkapunta niya ng Baguio, in-stop niya doon sa may Baguio na mismo sa taas, malapit na doon sa Lion. Kasi may naririnig daw siyang tunog. Within 4 hours, nandun na yung mekaniko, pati yung team ko. Alam nyo kung anong problem ng kotse? Maluwag yung isang lug nut. Sabi nung may-ari, Sir, sana ako nalang nagluwag. Yun lang pala yung problem. Walang problema, Sir. Free lahat yan. Kasi ang nangyari doon, kaya lumuwag yung isang lug nuts kasi rough road doon So, ang problema doon, pinagawa namin, yung mga gulong doon, pinapalitan namin ng bago. So, baka hindi nahigpitan ng tao. So, may mga ganong issue na kailangan solusyonan mo. Masusolusyonan mo dahil tapat ka doon sa tao at mahal mo yung kliyente mo. So, anyhow, nasa Davao na yun sila, Sir. Yun lang ang problema, lug nuts. So maasahan mo kami pagdating sa mga ganyan kasi ang focus namin is more on client. Meron namang mga tao na buy and sell na kapwa na ang focus is makabenta. So hanap na lang kayo ng reliable. Marami naman kami sa larangan na reliable. Hanapin nyo lang kung ano yung mga forte nila. So yun lang, Boy AC, and good luck sa iyo and sana maayos nyo na yung issue nyo.